sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mabili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Idol, magandang gabi sa iyo. At welcome na naman sa isang episode ng ating Takutin Mo Ako. May bago na naman tayong kwentong babasahin, Idol. Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Leandro. Magandang gabi mga idol, lalo na sa'yo, Tito Paquito. Ako po si Leandro, taga-Capiz. Meron po akong isang kwento ng kababalaghan pero hindi po ito tungkol sa mga aswang kung saan nakilala ang aming bayan. Ako po ay isang janitor dito sa isang ospital. Ang ospital po na ito ay kilala dito sa aming bayan. Kilala dahil sa mga kababalaghang nangyayari. Kaya ang ospital na ito ay nakilala sa tawag na Haunted Hospital. Parang pinag-isipang maigi, no? Classic. Ang ospital ay isang lugar kung saan dapat ang mga may karamdaman ay gumaling. Ngunit sa mga kababalaghang nangyayari dito, ang isang may sakit ay maaring matuluyan. Pero wala pa naman namamatay dito na ang inilalagay sa death certificate na cause of death ay multo. Yun nga lamang, nagdadalawang isip na ang mga tao na magpatingin o magpa-confine dahil sa mga nakakatakot na karanasan ng mga naging pasyente dito. May 3 nilalang ang sinasabing nananakot sa ospital. Ang una ay ito. Nung bago pa lang ako dito sa ospital, ay may nabanggit sa akin ang isa kong kasamahan na janitor din, si Olan, na kapag naging panggabi daw ako, ay hindi ako masyado mahihirapan dahil marami daw akong makakatulong sa paglilinis. Ang sabi ko, "Aba, gusto ko na maging panggabi." At dahil pwede ka makipagpalitan sa ibabong mga kasamahan na janitor, ay inalok ako ni Olan na makipagpalitan ng duty sa kanya. Siya na daw ang papalit sa akin sa pangumaga at ako na daw sa duty niya sa gabi. Tito Paquito, pumayag ako. Nang ako na ang panggabi na janitor, ay nagtaka ako kung bakit wala naman ako ibang kasamahan na janitor ng gabing iyon. Sabi ko, naisahan ata ako ni Olan.
Classic. Maglilinis na ako at hinanap ang walis tambo. Ngunit wala ito sa lalagyanan namin ng mga gamit. Hinanap ko ang walis tambo, ngunit wala akong nakita. Maya-maya, sa hindi kalayuan, ay may napansin akong gumagalaw. Nanlaki ang aking mga mata at kinilabutan nang makita ko ang walis tambo na nagwawalis mag-isa. Kinabukasan, kinausap ko si Olan tungkol sa nangyari. Ang lokong si Olan, ngingisi-ngisi. Sabi ko, makikipagpalitan na ako sa kanya ng duty. Sabi niya, ay ayaw niya. Sabi pa niya sa akin, hindi lang walis ang mag-isang naglilinis doon. Meron din daw lumulutang na map at meron ding nagbubunot. Yun pala ang sinasabi niyang makakatulong ko. Nagpatuloy ako sa aking night shift sa pagja-janitor. Bago-bago pa lang ako noon kaya hindi ko pa masyado sanay sa puyatan. Kaya pagkatapos ko maglinis, ay nagdanakaw ako ng tulog. Kapag ako ay natutulog, Tito Pakito, ay pumapasok ako sa isang bakanting kwarto at doon ako umiidlip sa mga bakanting kama para sa mga pasyente. Nang minsang natulog ako sa room 203, ay biglang nakaamoy ako ng masangsang na amoy. Hinanap ko kung saan ito nanggagaling. Ngunit wala naman ako nakitang anuman. Bumalik ako sa pagkakahiga. Ngunit maya-maya ay nandyan na naman ang masangsang na amoy. Hinanap ko ulit kung saan nagbumula ang amoy na iyon. Ngunit wala pa rin akong nakita. Binuksan ko ang bintana sa pag-aakalang doon nanggagaling ang amoy sa labas. Ngunit wala naman. Lumipat ako sa room 204 at doon ako nahiga. Nakatulog na ako noon. Ngunit ayan na naman ang masangsang na amoy. Maya-maya ay napansin kong parang may something sa ilalim ng kama. Sosyal, diba? Sumasomething, diba? Dahan-dahan ko itong sinilip at kinilabutan ako nang makita ko ang isang babaeng nakadamit na pang-nurse na duguan at nakahiga sa sahig. Sabay sabi ng, "May kailangan po kayo, sir?" Sumagot ako. Sabi ko, Wala akong kailangan. Pero kailangan ko ng tumakbo. kinausap ko ulit si Olan kinabukasan. Sabi ko sa kanya, loko siya. Bakit niya ginawa sa akin ang bagay na ito? Sabi niya, para masanay na daw ako. Kwento niya sa akin, sa pagkakaalam niya ay 3 ang mga kilalang bulto na nagpapakita sa ospital. Sabi ko, Nakita ko na yung 2 eh. May isa pa? Sino yung pangatlo?
Nang sumunod na gabi, ay hindi na ako natutulog sa mga bakanteng kwarto doon. Ayaw ko na makita yung multo na nurse. Kaya ang ginawa ko pagkatapos maglinis ay umiinom na ako ng kape para hindi antukin. At ang ginagawa ko na lang ay ang tumambay sa mga upuan malapit sa lobby. Nakaupo ako noon at nagsa-cellphone nang biglang may lumapit sa akin na isang doktor. Nilapitan niya ako at sinabing, "Iho, pwede pakilinis ang aking opisina para maayos naman pagdating ng mga pasyente." Nakangiti ang doktor habang sinasabi niya ito sa akin. Saan po ba yung kwarto niyo, Dok? Doon ako sa dulong kwarto sa kanan. Maya-maya ay pinuntahan ko ang kwarto na pinapalinis sa akin ng doktor. Ngunit may halong pagtataka sa aking isipan dahil sa pagkakaalam ko ay wala ng doktor kapag ganitong oras na ng madaling araw. Pero inisip ko na lang, baka nag-overtime yung doktor. Nung pinuntahan ko yung kwartong sinasabi ng doktor, ay kinilabutan ako. Dahil nakapaskil sa pinto ng kwartong itinuro niya sa akin ay "Do not enter, CR under repair." Maya-maya ay biglang may boses ako narinig sa aking likuran. Ang sabi, "Ano ang sakit mo, iho?" Paglingon ko ay nakita ko ang doktor. Sinagot ko ang doktor at sinabing, Sakit sa puso! Dahil sa nervyo sa mga multo dito! Saka ako hinimatay. Nagkamalay na ako, nasa isang kwarto ako at napapaligiran ng aking ibang kasamahan sa ospital. Sinabi ko ang nangyari sa akin at kinuwento naman ng mga kasamahan ko na ang doktor na nakita ko kagabi ay ang dating doktor na nagtrabaho sa ospital na iyon. Mabait daw ang doktor na iyon nung nabubuhay pa. Kahit hindi na magpabayad sa kanyang mga pasyente, basta makatulong lang. At dati daw, ang kwarto ng doktor ay doon sa ngayon ay CR na. Ilang araw lang nakalipas, nag-resign si Olan. Ngunit may pumalit. Kinausap ko ito at tinanong kung gusto niya makipagpalitan sa akin kasi pag panggabi ay madali ang trabaho dahil marami siyang makakatulong. Tito Paquito, pumayag siya. Classic. Yan ang aking kwento, Tito Paquito, tungkol sa mga ghost employee ng aming ospital. Maraming salamat. Ako po ang inyong tagapakinig, Leandro.
klase. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran.